nandito pa rin po kami sa Old Panaderos sa Santa Ana, Manila. Usapang breadwinner tayo ngayon sa Pexmanan, Rochelle. So, bakit nasabing breadwinner ka? Ikaw ba talaga yung tumataguyod sa pamilya mo? Opo, parang gano'n na nga po. Bakit nasaan ang parents mo? Yung tatay ko po, ayan, sumulangit nawa, ayan, nawala na siya nung ano, yun yung medyo matagal-tagal ng ano, matagal-tagal ko siyang pinaglaban nun sa ospital. Pero ang nanay kasi nung time na yun, kasi nag-aaral pa lang ako, hindi na ako nakapunta ng college kasi alam kong wala na masyadong ano, tapos biglang, Nung sinabi sa yung Rochelle, ikaw, decision mo yung tumigil pag-aaral? Opo, decision ko talaga. Decision ko kasi... Pero tinapos, ang usapan po namin ng tatay ko, sige, gawin mo kung ano yung gusto mo, basta tapusin mo yung high school mo. Okay na ako doon, kasi medyo magastos na nga po yung college level. So, ang sabi niya sa akin, tinapos ko po, tapos natapos yung pag-aaway namin, kasi inaaway niya ako lagi, kasi nga lagi akong puyat, kasi lagi akong sumasali dyan, kunwari, fiesta, dito mga barangay dance contest. Napibigyan ka ng 2,000. Opo, 2,000 na nanalo kami ng 10,000, pero hati-hati kami doon, kasi marami kami. Ganun. So ngayon, nung naging Rochelle ka na, nag-sex bomb ka ganun, ano yun? Choice? Ikaw daw ang nagsasabi, choice mo, na wag na pagtrabahuhin yung nanay mo. Opo, choice ko. Kasi nakikita ko lagi yung hirap nila na, lalo na pag bumabaha sa Malabon, kung paano kami magmadali na buhatin lahat ng gamit. Para lang maitaas yung mga gamit at wag mabaha. Ganun. Pero yung ikaw, yung ganyan na ginagawa mo for your family, wala yung bahid ng, alam mo yun, yung parang, lagi na lang ako. Yan. Wala. Ano yun? Taos puso, walang pag-iimbot, ganun? Opo, ay kasi, ginusto ko yun. Tsaka, gagawin ko ang lahat para lang, makita ko na, maayos sila. Hindi pa sabi. Ayun. Saka kasi ikaw yung biniyayaan. Opo, pero, aminin ko. Kasi ayoko naman magpaka-plastic. Pexmanan nito. Oo, aminin ko talaga. Pexmanan. Minsan, may time talaga minsan siguro sa sobrang pagod, ganon. May time sa haba ng tinakbo ng buhay ko. Sa isang gabi, minsan may ganong point na sa utak mo na bakit ako. Ganon. Alam mo, may kasama si Papa Jack na katulad mo rin. Ayan, si Joven Mama, actually kami magkaparehas ng buhay. Siya ay ngayon, incoming manager sa isang fast food. Nagpapaaral siya ng kapatid sa kolehiyo sa high school. At according sa kanya mama, kaligayahan niya ito. Ito yung source of happiness. Ito ba, choice mo ba ito na isipin mo na lang na happiness mo ito o wala ka lang choice talaga? Kasi sa ngayon, kasi nakikita ako sa pamilya ko, kung hindi ako magtatrabaho, parang paano na yung mga kapatid ko. Kaya nagtiyaga ako doon, fast food, na maging yun nga, sa awa ng Panginoon na muntik ng malapit nang ma-promote. Tapos, Mama, may laman yung kanyang sinabi. Sabi niya, hindi mo matiis yung mga kapatid mo, parang ganon. So, eto ba, kung may iba kang choice, syempre hindi kaya ng puso mo, pero kung may iba kang pagpipilian, itutuloy mo ba yan o hahayaan mo sa iba na obligahin ng ibang tao yan? Iniisip ko, kung bibitawan ko yung mga kapatid ko, paano yung pag-aaral nila? Kasi, sa ngayon kasi si mama kasi wala kasing trabaho. May sakit siya. Tapos, ang tatay ko naman is barangay tanod sa barangay namin. Di ba kasi importante yun, mama, di ba? Yung tinutulungan mo, may binabalik sa'yo. Hindi man sa lapi, pero yung kaligayahang nakakamtan mo. Sapat ba yung nakukuha mo sa kanila? Appreciation, di ba? Naramdaman ko naman yun sa mga kapatid ko. Question, Joven. Pag dumating yung pagkakataon na kailangan mo magmahal, at yung pagmamahal, yung pag-ibig na meron ka, maaapektuhan yung support ang binibigay mo sa family mo. Siyempre, nagmahal ka na ba? Opo. Dumating yung pagkakataon na bulag ka ng pag-ibig? Opo. Paano pag yung pagmamahal na meron darating sa'yo, pwedeng maapektuhan yung tulong na binibigay mo sa pamilya mo? Ano gagawin mo? I think hindi na kasi yung nakaraan lang, kabe-break lang namin ng boyfriend ko. Kabe-break lang namin ng boyfriend ko, tapos ang total ng, magkakapatid kami talaga 4. So yung attention ko sa family ko parang nawala hanggang sa nawala yung kapatid ko, yung panganay namin eh. Ganon, kumbaga parang nagsiseko. Kulang na lang talaga kahit na anong iyak ko, kung pwede nga lang na ibalok yung atensyon sa kanila.
ibinalik ko na siguro. Kaya ngayon, hindi na, ayoko na muna. Sa family ko na lang. Ay, Kambal! Yung mga taong bayan dito, kanina pang gusto makisali sa usapan, kasama po namin si Kuya Victor. Yes, Hi, Victor! Yes, Kuya Victor. Para sa'yo ba? Tama ba na isakripisyo ng anak ang pansariling kaligayahan para sa kanyang pamilya? Tama yun kasi kung di dahil sa kanila, wala rin ako sa mundo. At dapat lang naisakripisyo ko to dahil ang kaligayahan ko pwede ko naman hanapin pagkatapos kong naisalba ang pamilya ko. Mang Victor, Ah, ito tanong na to, mama, ang hirap sagutin nito. Actually, walang makakasagot nito. Kahit si Mr. Shell siguro mahirap sagutin. Hanggang kailan mo to gagawin? Gusto ko lang malaman. If you have the idea kung hanggang kailan mo gagawin to. hanggat kaya ng katawan ko at pagsakripisyo ng pag-iisip ko, ibibigay ko sa kanila. Dahil Ayan yun, di ba? Parang sinabi mo na hanggat kaya kong kumita kasama kayo sa kita ko. At paano naman nila pinapakita yung kanilang appreciation, Victor? ano po, binibigay din po nila sa akin yung pagrespeto, kung ano po yung mga kailangan na hiningi ko sa kanila, binibigay po nila sa akin. Napakabuti ng kalooban. Thank you, Victor! Maraming salamat, MMMJ! Babalikan ko lang si Rochelle. Aha. Dahil kasi ang nagpapatanong sa iyo ng marami. Dumating na ba yung panahon, Rochelle, na umibig ka ng matindi? Tapos, love na love mo, pero kailangan i-give up mo. Dahil kasi hindi mo pa pwedeng bitawan yung pamilya mo. Sasagutin mo yan. Pagbalik ng Starbucks! Dito, sasali ka! Starbucks!